kayo rito, ha? Halika, Jairus. Alam niyo si Jairus kasi mahal na mahal niya yung pet niya. Kaya dito sa Tiendesitas, meron tayong gagawin ngayon ng pasusurpresa ang pet mo at pasusurpresa ka rin. Guys, mauna muna kami, ha? Mas nakilala ang 11 years old na si Jairus Aquino bilang si Pare Jomar, best friend ng bayan sa fantasya ni Super Igo. Pero alam niyo ba na mahilig din siya mag-alaga ng aso? Sa katunayan, ang kanyang Shih Tzu na si Twinkle ay 2 years na niyang inaalagaan. May tanong ko sa'yo, ano ang pagkakapareho ng bulaklak na chrysanthemum sa Shih Tzu? Parehas sila puti? Well, hindi naman masyado, pero pag ang mga chrysanthemum flower, pagka kinumpara sa Shih Tzu na napakahaba ng buhok, parang pareho sila ng itsura, kaya lang iba kasi ang Shih Tzu mo, eh. Kaya ang tawag sa Shih Tzu ng mga Chinese ay chrysanthemum dog. Pero ang ibig sabihin ng Shih Tzu sa wikang Chinese ay lion dog, dahil mukha rin silang leon. Ito ang spa area ng mga aso, di ba? Dito naman si Manjun. Manjun, halika. Gusto kayo? Anong pwede natin gawin dito sa aso ni Jairus ngayon? Sa kanya, sir, pwede natin siya ngayong toothbrushan, sir. Toothbrushan? Bakit kailangan toothbrushan ng mga aso? Para po tumango ang kanilang hininga at saka tanggal po yung tartar sa kanila. Ito lang po para sa Patanglaboy. Ngayon lang po makikita ito. Tignan po natin. Ito po pinasipilyo po sa aso ay pansisipilyo ko po. Alam niyo bang noong 17th century sa bansang France, ang pinakaunang aso na nag-groom ay ang poodle. At maraming creative style ang pwedeng gawin sa magandang balahibo nito. Ito naman, ang ginagawa naman, illegal cleaning din at hindi masyadong malalim, ano? Dahil pagka masyadong malalim, pwede ma-infeksyon yung tenga ng aso. Magkaroon na tinatawag na otitis. Bukod sa napapanatili nating maayos at malinis ang ating mga alagang aso, mahalaga rin bilang dog owners na malaman natin ang tamang paraan ng pagpapaligo at paggamit ng mabisang sabon at shampoo para mas mabilis nating mapupuksa ang kanilang mga garapata at kuto. Pero hindi sapat na malinis lang sila. Dahil kung ang kanilang doghouse o tinitirhan ay naiiwanan ng mga itlog o larva ng kuto, maaari pa rin ito maging problema. Kaya mahalaga na gumamit din ng tamang panglinis sa kanilang doghouse para mapuksa at di na bumalik pa ang mga pesteng kuto at garapata. Kapakailan lang, isang fad ang nauso sa mga aso sa Japan at China. Ito ay ang dog hair dye kung saan kinukulayan ang buhok ng mga aso. At maaari sila magbukang panda, tiger, lion at kung ano pa sa halagang $300. At ito na, nilalagyan naman ng kulay itong mga aso rito o hair dye. At nakita natin itong asong to, meron siyang kulay na dilaw sa kanyang tenga at sa kanyang buntot. Pero alam niyo ba, ang hair dye na ginagamit sa aso ay mas mild pa kasi sa hair dye na ginagamit ng tao. At hindi pwedeng gamitan ng hair dye ng tao ang aso dahil mas sensitibo ang balat ng aso kaysa sa tao. Kita mo naman, talagang ang eksena rito sa Tiendesitas nakakatuwa dahil ito naman nakita natin ang mga aso at ang mga may-ari ng aso na pareho naman ng forma, pareho naman ng ayos. Hi, kamusta? Kamusta kayo? Kamusta po? Ang ganda-ganda mo naman. Bakit kami ganito sa ulo? Festive mood. Itong aso mo ay chihuahua. Yes. At ang headdress mo naman ay iba't ibang kulay. Ano naman ang feeling mo na ganyan ang suot-suot mo? Masaya po kasi nasa socialize din po yung pets namin. Correct. Naman napaka-importante kasi na nasa socialize yung mga pets. Madalas mong ginagawa ito, umiikot-ikot ka na dito. Kailangan, para maging good canine citizen ng ating mga aso, kinakailangan ay makasama sila, makadikit nila ang mga ibang aso. At ito ang paraan mo. Papa. Yun, o ikaw naman, halika. Ano naman ang pagkakapareho ng dog mo sa'yo? Yung dress po namin, Kikay po. Kikay. Oh. So, Kikay yung dress mo, tapos Kikay din yung dog mo. Apo. Ang dog mo ay chihuahua rin. Yeah. Meron naman salita na kung tawagin ay anthropomorphism. Ibig sabihin, ang trato natin sa ating mga animal, sa ating mga pet dogs, ay parang tao rin. At ganyan ang ginagawa ng ating mga kasama rito. Kung tayo mga tao ay marami napipili mga damit at accessories, syempre, pati mga alaga nating aso, meron din. Sa katunayan ng mga fashionistang aso ay may mga fashion show din at rumarampa sila para mga modelo suot ang mga garang damit. Ang sorpresa ko pa sa'yo, kukunan natin ang damit ng aso mo. Or pwede pang babae, ito na lang red para safe. Yun. May apple pa. May apple pa, no? Tandaan lamang natin kung lalagyan natin ng damit ang ating mga aso, ito'y temporary lamang at hindi palagi dahil hindi naman natural sa mga aso na nakasuot ng damit. Ang mga aso ay dapat tinatrato bilang aso. Ito naman ay katuwaan lamang o accessory lamang na nilalagyan natin paminsan-minsan.
Jairus. Okay maraming salamat at thank you very much. Tsaka nakakatuwa ka dahil talagang mahal na mahal mo. Pampered na pampered mo talagang itong asong to. Kung ang mga asong ito ay talaga namang alagang-alaga, kilalanin naman natin ngayon itong dalawang bata na nag-aalaga ng mga asong pusa na tinakwila ng lipunan. Proud siya na maging assistant zookeeper sa Manila Zoo. Mas pinili pa niya makasama at alagaan ang kaisa-isang elepante sa Pilipinas, si Bali.